Asa because ang donkey ay known as beast of burden. Ang beast of burden mo natin kalabaw. Anong ginagawa sa kalabaw? Diba? Pakasan siya ng arabo, kung ano-ano, kartera. Ganun din mo yung asma. Nung panahon, sila yung pumapasan. So, kung mag-journey sila, meron silang lalagyan, mga sako, mga dami nilang dala. May tao pang ibinigay. Kaya lang, nagkasakit ang paraon. Isang matinding karamdaman. At doon na ihayag sa kanya na hindi pala kapatid ni Abraham si Sarai kung hindi asawa na. Kaya pinatawag ng paraon si Abraham. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Pero bakit nagpunta ng Ehipto si Abraham at ang kanyang mga kasama? Bakit? Tatlan. Nagkaroon ng matindi at ito. Pagsubok na po yun. Along the journey, nakaranas sila ng tagbuto. Pagsubok na yun. Kaya lang, nakita ko, instead, ano mong gagawin namin na bobotong kami? Wala kaming pera. Anong ginawa na? He went down. Down. Kung nasaan siya, bumabasa sa Ehipto. Iba mo yan sa ginawa ni Jose. Ang sabi ni Lord kay Jose, pumunta ka sa Ehipto para mailigtas si Jesus. Utos niya ng Diyos eh. At pagkatapos, ibang kulong kayo. Si Abraham, nung nakaratas ang putong, siguro naalala na, ako na ang pagkaan doon. Papasok. Alam nyo, pagsubok pa rin nun. Kasi dapat iniwan na ni Abraham kung lumisan na yung pagsisinungaling. Dapat iniwan na yung takot na at takot na lamang, fear of terror na lamang ang kaiwan. Natatakot po tayo na magutom. Tama? Kasi nakasulat sa Biblia, ang Diyos daw ng tao ay ang kanyang ilan. Pero hindi po tayo natatakot. Masalat sa akin ang utos ng Diyos. Hindi ko tayo natatakot na pasakitan ang Diyos. Hindi tayo natatakot na huwag siyang sundin. So sa mga gusto ang mailigtas ni Abraham ang kanyang sarili, at siguro secondary ang kanyang mga kasama, nagsinungaling siya. So lumabas, sa pagsubok na ito, lumabas kung ano pa yung nasa loob. Kasi kung magtatatag ang Panginoon ng isang bagong bansa sa pamamagitan ni Abraham bilang tagapamunan, pinagpapiyas na siya ni Lord. Marami pang pagsubok, marinig mo pa. Italig mo na. Para sa akin ito yung una. At hindi pagsubok, pagutom. Magutom na rin ako. Mahirap kasi yung pinanggalingan ko, di ba? Mga awit ako. So, bibili kami sa hotel, lahat dito, tayo dito. Kakain ka, bibili mo ka na. Kung mo wala lahat ng yan, impyerno na rin. Lima kami sa bahay, isang lahat ng ligo. Naalala mo yung ligo, pagkakasahin namin na gano'n. So, pag nakikita ako ng pagkain, gagawa ako ng pera. Sabi nga sa pagkain. Kaya kung nakikita ako ng pagkain, parang naman. Talagang isimusong pa ako ng sarili. Hindi ka lang nakutot na. The reason why I'm teaching you about God and Jesus Christ, kaya ako mag-irap ko. Isa lang mo para kasi natin para makamahan. Pangako ng Diyos. At gano'ng matagal ito, tutuparin niya ito. At ngayon sa panahon ng Abraham, tinutupad niya na, pero tinatagyas niya si Abraham. Dinadaan siya sa pagsubok sa kanyang paglalakbay upang makita mismo ni Abraham. Sumaling ka rin pala. Kayo ba dumadaan sa gano'n? Oo, saan po? At talagang boses si Pong. Huwag kayo matakot. Kasi parang Lord, para yan, pag itulong mo sa ano. Di ba
Yung mga ganyan mong bagay, pinapakita sa akin, Lord, at pinapadaan sa akin, Lord. Bakit na? Puro pa pala ako sa pasensya. Sino ang kinukulang dito? Kinukulang sa kabuhayan. Dahil gusto umami. Lord. Ako. Kumana nga mga okay. Kami yan. Nagpipray nga ako ng 1 million din Lord. Ito. Pipray ako Lord, may 1 million. Gusto ko 1 million sa yung community, 1 million sa RPH. 1 million para sa amin. Kasi gusto ko pagpunta ko sa States. Pipray mo na anak ko. Minsan, amin na tao mga million. Tayo na ni Lord ng 1 million. Kailangan mapagawin na. Paniniwala natin. Hindi mahirap ang Diyos eh. Tayo lang ang nag-iisip na mahirap tayo. At minsan nakatingin tayo sa magagawa natin, hindi sa magagawa natin. So pinapakita ni Lord dito sa story ni Abraham kung ano ang kanyang gawin. Pero pinapakita rin niya sa mga ginagamit ng tao kung ano yung dapat nila. Dahil si Abraham ay hindi pag-aanong makinis, sinungaling pa rin siya. Kaya na, yung plano pa rin ng Lord ang mananaig. So, pinatawag siya ng Paraon, pinanaya sila. Malis ka na rito, dalhin mo lahat ng ari-arian mo, ng asawa mo sa inyan. Malis kayo rito sa Ehipto. At umalis si Abraham at si Sarah at ang kanyang mga kasama ng mas na yan. Nagdala na siya. Bakit gano'n? Nagsinungaling na. Nagdagdagan ko yung ari-arian. Okay. God was focused dun sa layunin niya. Hindi pa naman ito iniwala na sa kawalan si Abraham. Maliban na lang na sabihin natin sa Diyos, wala akong pakialam sa loob mo kung pakialaman. Ipagpapatuloy pa rin ng Diyos ang pagpapakita ng kanyang sarili sa amin. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagliligtas. Because He is the deliverer. God is our deliverer. Imagine mo, kung hindi naging gano'n yung desisyon ng Paraon. Umalis na kayo dito, galing na lahat ng bigay ko. Pwede naman niya sabihin, niloko mo, nagsinungaling ka, patay kayo lahat. Ano gagawin mo? Ano gagawin natin? Ano gagawin nila? Hindi ko alam kung anong klaseng kamatayan. Baka tumawa na lang sa ahas. Hindi ko alam. Kung anong klaseng kamatayan meron noon. Ng mga glitch. Okay, tapos sa river Nile. Pero ngayon pa man, inaniobra pa rin ng Diyos. Kasi sa Lord. Pinaalis lang sila ng mas niyan. Because ang mananaig, yung layo ng Panginoon. Yung ugali niya na, mababago pa yan. Yung ugali natin, mababago pa yan. Nagtitiwala pa rin ang Lord kay Abraham na dahil kinakausap na siya at ipinapakita ng Lord ang plano na kay Abraham, ang babago siya. At gawin din mo yan, ipinapakita ng Lord yung plano niya. Gusto niya ibaba yung kaharian niya dito. Gusto niya maging kawanis tayo ni Kristo. Gusto niya maging anak tayo lahat para maging mamamayan ng kanyang harian. Kaya lang minsan tayo yung tumatanggi kasi nasanay na tayo sa kahirapan. Ano nga po? Nasanay na iisip natin ng isang tayo, isang tuwa. At dahil si Abraham ay
nabubuhay din sa purpose ni Lord. Bagamat, hindi tama yung ginawa ni Abraham. Ang pabor ng Panginoon sa kanya. And this doesn't mean na hindi na tayo magbabago, hindi. Dahil sisingilin tayo ni Lord. Alam mo, masabi ko na nga, alam mo, hindi ganti. Pinakita ni Lord ang kapangitan ng pagsisinungaling ni Abraham. Kasi naging sinungaling si Isaac. Tama? Naging sinungaling din si Isaac. Magulang, anong nararamdaman niya? Ito na nagsisinungaling ng anak niya. Anong nararamdaman ni God na nagsinungaling si Abraham? Kasi hindi naman kasama ni Abraham si Terah. Naiwan siya. Si Abraham na. Yes. Ang masakit mo, pagdating kay Jacob, hindi ka liar. Kasi na. Mas hindi. Mangliling lang na, hindi lang sinungaling. So mga magulang, mag-ingat po tayo mo ang pinapasa natin sa ating mga anak. Yan ipapakita rin sa atin ng Diyos. Pero ganun pa man, hindi ko tumitingin si Lord sa kamalian natin dahil alam niya, magpapago yan sa pagpapakilala niya sa atin ng kanyang sarili. Kaya kailangan makilala natin ng Diyos para magpapong paniniwala natin. Kung anong paniniwala, siya magiging tayo. Kung anong tayo, mamamumagulong. Sabihin mo, ang bunga ng pamumuhay natin ngayon ay ayon sa ating mga paniniwala. Isa lang mo ang paniwala ng Abraham. Siguro siya yung kauna-una sumamba sa isang Diyos. Kasi sa lugar kung saan siya nangyarahan, kami silang Diyos. Pero narinig niya ang piling ng Diyos. Nagbago ang lahat. Natuto siya magtiwala, natuto siya sumunod. At bigtan mo kay Lord ang maniwala at sumunod. Yan ang pinakamahirap sa isang tao kasi yung mag-desisyon na magtiwala at sumunod sa Diyos. Pero yung mga kasalanan natin, Jesus took care of that. Kaya kailangan mamatay si Jesus para maalis yung sumpa ng kahirapan, yung sumpa na kailangan tayo mamatay dahil tayo nagkasakta. At dahil kay Jesus, ibinabalik sa atin ng Panginoon ang isang matuwid at iwasan at puno ng pananampalataya buhay. Life is fulfilled. And it's because of Jesus Christ. Sa atin, wala akong tayong magagawa. Taga ng atin. Pag tinignan na natin sa sarili natin sa inyo, sumahay natin. Maliit na rin pa ng palataya na. Hindi tayo maniwala sa kapitbahay natin. Naiinggit tayo sa kapitbahay natin. Gaya-gaya lang tayo kung ano sa television. Gaya-gaya lang tayo kung ano sinabi ng ibang tao. Kaya maraming namamatay sa sakit. Hindi tayo walang pera. Kasi naniniwala tayo, sabi-sabi. Meron ganito. Hindi naman po. Iba-iba. Para sa akin, iba-ibang chemistry ng katawan ng tao. Only an expert will know. And God is expert when it comes to knowing us. Mas kilala tayo ng Diyos kaysa pagkakilala natin sa ating mga sarili. Dahil minsan ayaw natin aminin na ganyan tayo.
Pero kung aaminin natin, na meron tayong kailangan tapyasan sa ating mga buhay, iwanan, i-unplug, at mag-reconnect sa Diyos, then the changes starts. Kaya nga this year, unplug, reconnect tayo. Hindi dahil matagal ka na sa isang samahan nito, okay ka na, no. We have to bear the fruit. Diba sabi ko nga sa kanya pagdating ni Pastor Mark, si Pastor Mark, umami na sa akin dahil sa inyo. Tingnan mo naman ako paaanin ko. Nagindihan niyo ako? Nagindihan niyo ako? Nanganak na eh. Yung tinuro niya sa akin, nanganak na. Yan ang kayo mga anak. At hindi ko yan sabi ko. Dahil yan ay pangako ng Diyos. Magtatatat siya ng isang bansa. Diba? At yung pangako na kay Abraham na magtatag sa bansa, sa atin din dito. We have to promise, we have to anoint it. And that's because of Jesus Christ. So, hindi mo po kayong lahat. Let's all work for them. Sideline mo natin ang trabaho natin dito sa atin. Lahat po lang ito, pag sa akin, sideline lang. Ang amo ko, Jesus. Mas malaki yung magpaswerte, ang Panginoon, may bonus pa. May bonus pa. At minsan hindi mo inaakalang bibigyan ka ng bonus. Abraham, nagsinungaling na may bonus pa. Hindi ko sinasabi magkasinungaling na rin para magka-bonus. But Abraham was living according to the purpose of God. Romans 8:28, alam na. Everything works for the good of those who love God and live according to His purpose. Kung nakalimutan na, isang pinuputo natin, everything works out for the good of those who love Him. Hindi mo pwedeng tutuloy na. Who lives according